Wala sa mood si Paolo Avellino. Chinese businessman pinaliit at ininsulto ang aktor. Dahil kay Kim Chiu, ito na ba ang patunay ng tunay na ugnayan? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang nag-aalab na kontrobersya insulto sa gitna ng panliligaw. Isang mainit na usapin sa showbiz ang muling umugong. At sa pagkakataong ito ang sentro ng balita ay hindi lang ang Chinita Princess na si Kim Chiu. Ang Chinita Princess na si Kim Chiu, di pati na ang kanyang love team partner at ang pinaghihinala ang protective boyfriend, si Paolo Avellino. Ang chika ay nag-ugat sa hindi magandang asal ng isa sa mga manliligaw ni Kimi, isang Chinese businessman na umabot sa puntong pinaliit at ininsulto si Paolo Avellino. Ang insidente ay nagdulot ng matinding reaksyon mula kay Paolo na ayon sa mga komento ng fans ay ngayon lang nagalit ng ganyan patungkol sa mga isyu ni Kimi. Ang lalaking ito na sinasabing nagbigay ng mamahaling diamond necklace kay Kim Chiu kamakailan ay tila hindi marunong sumuko. Sa halip na umalis ng tahimik, mas sinilipan itong siraan at insultuhin si Paolo Avellino na nagresulta sa pagiging wala sa mood ng aktor at paglabas ng kanyang protective side. Walang sa mood. Ayon pa sa mga detalye, ang Chinese businessman ay gumawa ng paraan upang sirain ang imahe ni Paolo. Marahil, upang mapunta sa kanya ang atensyon ni Kim Chiu o masira ang Kim Pao love team. Ngunit ang ginawa niyang panlalait ay nagkaroon ng backfire dahil lalong nagpakita ng matinding proteksyon si Paolo kay Kimi. Ang protective instinct na ito ay nagbigay ng mas malaking hint sa publiko na ang ugnayan ng Kim Pao ay higit pa sa purely professional. Ang karapatan ni Paolo, protective boyfriend o ultimate gentleman. Ang sentro ng galit ni Paolo ay ang pangangailangan na protektahan si Kim Chiu sa mga taong hindi makakabuti sa kanya. Sa mata ng publiko at ng fans, ang gesture na ito ni Paolo ay nagpapakita na may karapatan siyang gawin iyon kung totoo man na sila na o kung nag-date man sila ng pribado. Ang pagiging gentleman ni Paolo ay nag-uudyok sa kanya na ipagtanggol ang babaeng mahalaga sa kanya mula sa mga masasakit na salita at insulto. Aminin natin na may karapatan si Pao. Ayon sa mga nagkomento, ito ay dahil sa matagal na nilang on-screen partnership at sa malalim na chemistry na nakikita ng lahat. Ngunit ang mas malaking factor ay ang kumakalat na balita na may ugnayan na talaga ang Kim Pao at love team lang daw mano ang kanilang public status upang mapanatiling pribado ang kanilang relasyon na matagal ng nais ng fans. Ang panlalait na inihagis ng Chinese businessman ay tila isang pilit na paggawa ng paraan upang sirain ang namumuong pag-ibig sa pagitan ng Kim Pao. Ngunit sa halip na masira ang galit ni Paolo ay nagpapatunay na ang chemistry nila ay totoo at lumalabas sa screen. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Huwag na sanang gumawa ng way para kumalat ang gusto ang issue at ang businessman ay pinatigil na. Huwag maliitin si Paolo Avellino. Ang pribadong yaman, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng manliligaw ay ang maliitin at insultuhin si Paolo Avellino. Ang showbiz ay puno ng mga taong tahimik, ngunit may matinding influence at yaman at si Paolo Avellino ay isa sa kanila. Ayon sa sources at sa mga fans, isa raw si Paolo sa mga napakayaman na artista na sadyang tahimik lang at hindi ipinagyayabang ang kanyang buhay. Mayroon daw itong maraming negosyo ngunit hindi ipinapakita sa publiko. Ang kanyang buhay ay napakapribado at kahit artista siya, hindi niya ginagawang public spectacle ang kanyang personal wealth o personal life. Ang panlalait ng businessman ay nagpapakita ng kawalan ng respeto, hindi lamang kay Paolo kundi pati na rin sa konsepto ng privacy at decency. Ang paalala mula sa mga fans at sa insider, huwag niyong minamaliit si Pao, napakayaman yan at tahimik lang, hindi ipinagyayabang ang buhay. Ang pananalita ni Paolo ay hindi nagmumula sa kawalan ng kayamanan, kundi sa pagmamahal at proteksyon para kay Kim Chiu. Ito ay isang paalala sa mga taong judgmental na ang tunay na yaman ay hindi ipinapakita sa social media, kundi sa integridad at pagiging gentleman sa gitna ng controversy. Bakit atat na atat ang mga negosyante? Ang Chinita Princess bilang business asset ay muling pagdating ng mga manliligaw sa buhay ni Kim Chiu, lalo na ang negosyante ay nagbubukas ng isang mas malalim na usapin, ang halaga ni Kim Chiu bilang brand. Ang mga fans mismo ang nagbigay ng insight na tunay na motibo ng lalaking ito. Ayon sa isang komento, ang mga lalaking ito ay atat na atat manligaw kay Kimi dahil ang kanyang maganda ang career ni Kim Chiu at ang kanyang imahe bilang or image bilang Chinita Princess ay makakatulong yun sa negosyo nila once na mapa sa kanila ang actress. Hindi na lang ito simpleng pag-ibig, may bahid na itong business interest at leverage. Ang pagkakaroon ng isang popular at influential na partner tulad ni Kim Chiu ay maaaring maging malaking asset sa negosyo, lalo na sa larangan ng endorsement at sa brand promotion. Ang desperasyon ng businessman na ito na siraan si Paolo ay nagpapakita na ang kanyang motibo ay hindi lang purong pag-ibig,
kundi may kasamang ambisyon na makuha ang aktres para sa kanyang sariling interes. Ang issue na ito ay lalong nagpapatunay na ang fans ang may gusto ni Paulo para kay Kimi, hindi lang dahil sa kanilang chemistry kundi dahil sa katapatan at walang halong intensyon ni Paulo. Ang fans ay naniniwala na binasid na pala ang manliligaw na ito at si Paulo ang gusto ni Kimi, ngunit hindi lang ito matanggap ng mga lalaking hard-headed at makasarili. Ang final warning, tumigil ka na. Sa pagtatapos ng usapin, ang plea ni Paolo Avellino ay nagsisilbing final warning sa lahat ng nagbabalak na manira at makisawsaw sa buhay pag-ibig ni Kim Chiu. Huwag makikilaman ang personal na buhay kung ayaw ninyong makatikim ng salita. Ito ang naging warning ni Paolo na sinuportahan ng fans. Ang aktor na kilala sa kanyang pagiging pribado at professional ay naturally aabot sa breaking point kapag ang proteksyon at karangalan ng babaeng mahal niya ang nakataya. Ang insidenteng ito ay nagpapatunay na ang love team ni Kim Chiu at Paolo Avellino or Kim Pao ay hindi lamang marketing gimmick. Ito ay isang tunay na banda basta-bastang masisira ng regalo, pera o panlalait. Ang mga fans ay patunay na umaasa na ang tahimik at pribadong relasyon ng Kim Pao ay magiging matatag at stress-free, malayo sa isyu ng pakikisasaw at paninira ng ibang tao. Ang Chinita Princess ay karapat-dapat sa pag-ibig na may respeto at proteksyon at tila iyon ang handang ibigay sa kanya ni Paolo Avellino. Kaya naman hindi rin naman tama na para makuha ang actress ay kailangan mong siraan ang taong minamahal nito. At sa kabilang banda, Kim Chiu shares Dubai trip with Paolo Avellino. Showtime host Kim Chiu recently gave fans a glimpse of her trip to Dubai with on-screen partner Paolo Avellino through her latest vlog. In the video, Kim takes viewers behind the scenes of their activities during their 3-day stay in the city. Ang dami naming activities for the next 3 days. Actually, 3 days lang kami dito sa Dubai, Kim Chiu said. I hope you are gonna enjoy this vlog. Snips lang ng kaunti-kaunti lang. Sasama ko lang kayo every now and then. Kim first shared a video of her and Paolo strolling in a mall in Dubai, where Kim jokingly asked to use Paolo's card to pay for her purchases. We are here to the mall, malling kami. Hoy Paolo, mag-guess ka naman sa vlog ko. Hi, mag-shopping tayo, card mo gamitin ha. Kim Chiu asked. Without battling an eyelash, Paolo agreed sige. Later, Paolo even treated Kim Chiu and the team to a delicious lunch. Maliit na bagay, Paolo replied after thank Kim. Despite being battling an allergy attack, Kim brought her usual charm as she helped Paolo with his makeup before an event. First time kong mag-makeup sa iyo, so wag mo muna ako i-judge, Kim teased Paolo. O diba, parang wala lang, ang galing ko talagang mag-makeup. Ako na ang bagong mong makeup artist. On day 2, Kim and Paolo enjoyed an early morning run and caught the sunrise as the highlight of their 10-kilometer jog. The two ran side by side as DK paced with each other. Kim also met up with her brother William before attending a meet and greet event where she and Paolo serenaded their Filipino fans in Dubai, adding more kilig moments to the trip. Kim also made sure not to miss watching the famous Dubai fountain show with her brother Paolo and their team. It's our last day here in Dubai, and hindi pwede kung hindi kami mag-skydiving, she expressed. Andito na kami and waiting kami for our turn. Medyo hindi naman siya upper nakakakamba. Super saya ang experience, she reported. Super saya, so love it.